Kasunod ng dalawang panibagong Temporary Restraining Order o TRO na ibinaba ng Korte Suprema, hindi tinuloy ng Commission on Elections o COMELEC ang muling pag-imprinta ng mga balota ngayong araw. At sa halip, ang reprinting ay gagawin ng komisyon sa darating na Sabado. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Nasa 11 na ang naibabang Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema laban sa COMELEC. Ang TRO laban sa diskwalifikasyon ng senatorial aspirant na si Francis Leo Marcos at sa local aspirant na si Noel Rosal, ang dalawa sa pinakabagong inilabas ng kataas-taasang hukuman kahapon. Sa kabilang banda ay ginit ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na maaari pang magbago ang disposisyon ng kataas-taasang hukuman sa mga iginawad na diskwalifikasyon ng poll body sa mga ilang tumatakbo kasama na mga aspiranteng idiniklarang nuisance o pampagulo lang sa halalan. Diniklara po silang nuisance sapagkat paniniwala ng COMELEC, they are making a mockery of the electoral process. Hindi seryoso yung pagtakbo. Tatandaan po natin ang isang TRO ay pansamantalang remedyo. Hindi po ito ang pinal na desisyon tungkol sa merito ng kaso. Hindi pa po nito sinasabing tama o mali ang Commission on Elections sa naging desisyon po niya. Sa kaso ni Norman Mangusin o Francis Leo Marcos sa kanyang screen name ay isa itong nuisance candidate dahil pampalito lang ito sa mga botante ayon sa komisyon. Dahil na rin sa mga bagong TRO, hindi itinuloy ng poll body ang nakatakdang resumption ng pag-iimprenta ng mga balota ngayong araw ng Miyerkules. Minabuti nilang gawin na lang ito sa darating na Biyernes ng hapon o sa Sabado dahil sa mga kailangang adjustment sa mukha ng bagong balota kung saan kailangang maisama ang dalawang panibagong nabigyan ng TRO. Para mapabilis ang pag-iimprinta, gagamit na ng 6 na printing machines ang komisyon, kasama na dito ang mga makina ng National Printing Office. At hopefully, sana magkaroon tayo ng mga 1.5 production output ng mga balota sa isang araw. Sa Sabado, kasabay ng reprinting ay isasagawa na ng komisyon ang mock elections sa ilang piling lugar sa buong Pilipinas at maging sa ilang lugar sa abroad. Sa mock elections, gagamit ang poll body ng mga test ballot kung saan ang pangalang nakalagay doon ay hindi mga totoong kandidato. Yung mga original na balota, sisimulan po natin gamitin yan, yung tinatawag na final testing and sealing. 10 balota bawat isang presinto, 10 botante na tunay ang boboto at lahat ng teachers na maglilingkod sa bawat presinto. 1 linggo po yan bago mag-eleksyon. Titingnan kung ang lahat ng makina ay gumagana. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, nasa Minay News.